Forgive us our sins. In Jesus' name, amen and amen. Now, kagahapon, nagbiyahe ta pabalik gikan sa Badyan. And anyway, daghang wala kauban kay nagi makakulian. Don't worry, medyo pina-abrupt masad gusto atong meeting. Pero hopefully next year, sa atong family day, mas mahimo, kumplito ta. Pero share lang ko gamay ng experience. Nindot atong moment sa Badyan nga naata sa tubangan sa beach, suyaon atong wa dito. Saom sa ito nga, dagang kikuhang swaki si Murarag namunit og bato si Brother Lito, dagang kigswaki. Kahapon, although kahapon ay sunset, morning, nindot king sunrise. And naata sa comfortable kay nato nga zone. Nindot kay i-reflect sa goodness sa Ginoo. Nindot kay i-say thank you, i-praise ang Ginoo if nata sa comfortable nato nga situation. Pero dili na ang Christian life. Okay, most of the time, our life is surrounded or naata gina-place sa Ginoo sa uncomfortable nato nga zone. So this afternoon, I'd like to share with you a message. Beyond the borders of comfort. Beyond the borders of comfort. Now, ang verse na itong gibasa, i-connect na ko ni sa atong sermon. Ingon ang writer, if you will hear His voice, do not harden your hearts. Nganong usually, once ang ginumukol sa atong life, daghan magimubalibad. Daghan mang fearful. Daghan mang, Lord, murag di na ako kaya. Lord, what if ma-fail ko? Lord, murag di na ako na siya mahimo. Nganong usually, sa mga Bible characters nga gitawag sa Ginoo, nagbalibad gid sila at first. Now, we all know God promised us in Jeremiah 29:11 that God has a good plan for His people. He is able to give us a good future. Na siya maayo nga plan and purpose sa atong life. Pero kanang tanan, mag-start na or mag-experience na to ang plan sa Ginoo sa atong life, mag-start na sa isa ka call. Tawag. Calling yun. And nganong kasagaran mo balibad kay ang call sa Ginoo oftentimes tawgon gid niya outside sa atong comfort zone. And dili gid ta comfortable. For example, si Moses, when he was called by God to lead the Israelites from the slavery sa Egypt going to the promised land, unsa ingon ni Moses? Lord, sa ingon niya, tanawan ako to. Kinsa man ko, Lord, nga imuhang suguon. Kinsa man ko, Ginoo, nga imo kong gamiton para pagtawag sa mga Israelites. Ordinaryo man lang ko. And si Samuel, sa diyang gitawag siya mahimong prophet, unsay ingon ni Samuel, Lord, bata pa siya, gipukaw siya, ingon ang Ginoo, Samuel. And then ato siyang Eli, namin nanawag na ko, Sir, kinsa man, babalik dito ba sige damgol lang ka ba? Na po nanawag niya, Samuel. Sir, naga po nanawag na ko. Okay, balik dito ang Ginoo to. Basta manawag pag siya balik, ingna nga maminaw ka. Tawag siya Samuel. Ingon din siya, okay, Lord, speak. Your servant is listening. Si Prophet Isaiah, nag-start siya sa iyang ministry, abi nimo, gipakitaan siya vision. And gipakitaan siya vision sa Ginoo sa isa ka ministry, sa isa ka call, and then ingon ang Ginoo, whom shall I send? And then si Prophet Isaiah, may respond siya, Lord, here am I, send me. Jonah. Si Jonah, gitawag siya sa Ginoo pag-adto sa Nineveh, pag-preach sa message of repentance. Although ni-disobeyed lang si Jonah at first, the first apostles, unsa ingon ni Christ, follow me, and I will make you fishers of men. Tanan nag-start sa call. Tanan gyud nag-start sa invitation, sa usagyod ka tawag. Pero nganong kasagaran mo balibad tungod kay ang call sa Ginoo outside gyud sa atong comfort zone. Dili gyud ta komportable. Munang ingon ang Hebrews, today if you will hear His voice, harden not your heart. Dili unta nato igahay unya atong heart.
Kay this afternoon, madungog nimo ang voice, ang call sa Ginoo sa imong life. Now, naa kay call. Naa jud kay call. And yeah, well, sa secular nga line, pwede ka tawagon sa Ginoo as a professional engineer someday. May mo kang policeman, may mo kang government official, or sa imong secular work. Pero lahi gyud sa ministry. Sa ministry, naagid kay call. Naagi calling ang Ginoo sa imong life. Possible gitawag ka mahimong one of our missionaries one day, one of our pastors, one of our deacon. Gitawag ka mahimong Sunday school teacher sa mga youth, mga ladies, sa mga men, one of our discipleship teachers, or uban siguro nyo gitawag para mo support sa work, mo tabang sa ministry, mo volunteer sa music team. Naagi call ang Ginoo nimo. Pero you know what? Naay challenging king apart ani. Duha ka challenging king apart sa call sa Ginoo. Number 1, how to recognize His voice. Mo man na. Unsaon na to pag-ila sa voice sa Ginoo? Kaya ang problem, nganong dili ta ka determine sa ato ang function, sa atong purpose, sa atong call, kay wa ta ka recognize sa iyang voice. Basin dugay na kang gitawag sa Ginoo. And take note of this, how you respond to His call will determine your life and even your future. Nganong dili ta mahimong successful, progressive nga Christian tungod kay hangtod karon sitag ignore wa tayo respond sa call sa Ginoo sa atong life. And hangtod nga di nato na siya mahibaluan, di gyud ta mo respond, di gyud ta mo grow, di gyud ta mo improve. Now first of all, how to recognize the voice of the Lord. So God speak through the scripture. Yes, please, ang scripture gay voice sa ato ang Ginoo. And mo na nga dili gyud pwede nga ang atong mga gatherings, atong mga ministries dili gyud mag-involve sa word of God. Now, ang verse ato is ang 2 Timothy chapter 3 verse 16 to 17. 2 Timothy 3:16, all scripture, the 66 books, is given by inspiration of God and is profitable. Gigamit anto ni for doctrine, reproof, correction, for instruction in righteousness. Unsay purpose? That the man of God may be complete or perfect or mature, thoroughly equipped or furnished unto all good works. So ang word of God, mo'y final word, mo'y voice sa Ginoo para ma-equip ta, mag-guide ta sa iyahang call. Muna nga, yes, every time maminaw tag preaching, maminaw tag preacher, usually mo ingon ta nganong igon madjugo aning pastor or ni Brad, you know, dili na siya pag-igo, gitawag na siya conviction sa Holy Spirit. And you know, gigamit lang pud ang word of God karon sa paghimo og mga hidden agenda. To the point nga gihimong negosyo ang church gamit ang word of God. And you know what? Ato hinumduman nga ang call sa Ginoo sa imong life dili gyud mo contradict dinhi. Dili gyud siya mo contradict. If nay contradiction dinhi, dili gyud na siya tinuod nga call sa Ginoo. Kaya of course, mawali ka ro, gitawag ko sa Ginoo, igalay igsuon. I know, gitawag ko sa yawa para dasigon mo. Do you think mo tuon ako? Diba? Of course, gamiton ginako ang ngalan sa Ginoo. Pero as long as in line sa will of God, well, nanay authority, pero kung dili in line sa word, sa truth, then dili na iya sa Ginoo. The second one is, God speaks through the Holy Spirit. Yes, we need the Holy Spirit. That is why the moment we receive the Lord Jesus, the Holy Spirit indwells. We become now the temple of the Holy Spirit. Now look at this. John 14:26. Ingon si Jesus Christ. John 14:26. But the Helper, the Holy Spirit, whom the Father will send in my name, He will teach you all things and bring your remembrance to your remembrance all things that I said to you. So, one of the duty of the Holy Spirit is to remind us everything what the Lord has taught us. Munang ang Holy Spirit, mo'y magsigig remind. Sa una, wala pa ta na-save. Wala pa ta Holy Spirit. Dili man ta mag-guilty, makonsensya, muhimo og mga hugaw nga mga butang. Muinom ta, o ilimnon, munigarilyo ta, mukuyog ta sa di mao nga binuhatan, wala tay konsensya na. Pero the moment you become a child of God, ang Holy Spirit ni indwell na sa imong life,
Di na ka mahimutang. Guilty na ka na conscience. Nganong di na ko comfortable, Lord. Tungod kay ang Holy Spirit, mo work gid siya. Mo remind siya, dili ni mao ang teachings ni Christ. Dili ni mao ang life sa usa ka follower ni Jesus Christ. Muna, the first changes nga mapansin nimo sa imong life is dinhigid. Ang imong conscience, dili gyud mahimutang. So God speaks through the Holy Spirit. Mailhan nimo nga gitawag jud kaani nga linya kinaagi conviction sa Holy Spirit. Now first, aside ana is please i-check ang imuhang mga gifts. Ang imong spiritual gifts. Once na kay spiritual gift ani nga area, isa na ka indicator nga possible gitawag jud ka sa Ginoo dinha. Na kay gift sa teaching, na kay gift sa leadership, na kay gift sa pag-invite, na kay gift sa approachable ka nga attitude. Please know your gifts. And if unsay gift nga nani mo, dako nag-chance, indicator nga diha nga line ka gitawag yun sa Ginoo. O ang Holy Spirit mo convict nimo dinha. Please be sensitive sa imong calling. Di gyud pwede nga mahimutang Christian, mo balik na lang si Christ, wala ka kahibalo sa imong call. Dili man tanan gitawag mo barog sa pulpit. Dili kinahanglan mo barog ka diri sa atubangan. No, naa kay call nga ikaw lang gi maka-perform. Mo bitaw ni uban dinhi gitawag para mo encourage ka sa nagluya. Gitawag ka para pag-support financially or gitawag ka para mo visit sa nasa ospital. Naay call sa atong lifeline lain ta as long as para na sa body ni Jesus Christ. Letter C, number 3. God speaks through wise counsel. Dinhita na kinahanglan og mga friends. Counseling, advisors kay oftentimes i-channel sa Ginoo ang iyahang wisdom sa mga laing tao. For example, sa Proverbs 11:14, where there is no counsel, the people fall. But in the multitude of counselors, there is safety. Yes, Proverbs 11:14. Ang success usahay magdepende gyud sa mga advisors nato. So be sure nga naa kay kasaligan nga mga advisors. Now, please, kaning tulo gamitan ni siya ang Word of God, ang conviction sa Holy Spirit, ug ang advice sa ubang tao. Now, i-join na sila together and then bitaw no sige lag ingon si Brad nako o si sis nako nga kamao ko ani. Basin gitawag yun ko sa Ginoo ani nga linya. Basin gitawag yun ko sa Ginoo dinhi nga part. Basin gitawag ka sa Ginoo pag reach out sa imong mga friends, pag reach out sa imong mga unsaved loved ones, naagi call, na-call. You know, nag-message na ako one time, doon to lang kinsa to siya. Siya, Pastor John, na ako'y desire muwin sa akong I think si one of the youth, na ako'y desire, Pastor John, muwin sa akong mga friends. Kinahanglan mabuhaton, ginako ka nang mag-meet gyud me. Well, kung ang imong friend magkita lang mo pirmi, pangitag right time, proper place para i-present nimo ang pag-share sa gospel. Dili man kinahanglan dalion kung naapay time, no. So, naagyud kay desire para sa mga unsaved loved ones nimo. Now, isa na siya sa mga challenging part tungod kay dili ta ka recognize sa voice sa Holy Spirit nga dugay na ditang gitawag hangtod karon wala lang ka mi-respond or nakadungog ka sige lang kag balibad. Now, the second challenge is this. Sometimes or oftentimes God's call is outside our comfort zone. Munilisod kayo. Kay kasagarang tawag sa Ginoo sa atong life, beyond na sa atong comfort, beyond borders na siya ba? Kana bang, ay di na ko na kaya. O nakapansin mo, ang kasagaran basta naay gani isa ka ministry i-offer ang Ginoo nato, ang atong respond, di man ako kaya. Dili nako kaya. Tungod kay ang calling gyud sa Ginoo outside gyud sa atong comfort nga zone. Now, dili niyo makita gyud ang power sa Ginoo hangtod naa ka sa imong comfort zone. Please hinumdumi gina. Now, tagaan ta mong example nganong kinahanglan ta mo gawas sa ato ang comfort zone. Tanawa si Moses o ni balikon sa ding gitawag siya ganina sa Ginoo siya, Lord, kinsa man ko nga moadto ko sa Egypt. Gi-question ni Moses ngano, Lord, si Aaron pwede siguro to, ngano ako man nga nakapatay man ko da sa Egypt. Di ko pwede da, Lord. You know, dagang kay excuses si Moses. Kay comfort zone ni Moses ang Midian. Lord, okay naman ko, tigbantay karnero,
tigpakaon sa akong pamilya, nganong ako pa may tagaan mo, Lord, ana nga task. Gideon. Sa ding si Gideon, grabe na ang sakit sa mga Philistines, sa enemy sa Israel. Nangita sila leaders. Kinsa may pwede na to i-lead. And one of the judges, ang gipili sa Ginoo si Gideon. And si Gideon, ingon siya, Lord, nganong ako man, ako'y pinaka-pobre nga kaliwat ang among pamilya sa tribe ni Manasseh. Di ko pwede, Lord. Day dagang mga dato-dato diya, Lord. Nganong ako man, nga pobre kay among kaliwat. So, na-inferior si Gideon. Nganong ako may ipalid ni mo, Jeremiah. Ingon si ang Ginoo, Jeremiah, you will become a prophet to the nation. Bato pa ko, Lord. Uy, di ko kabalo, Lord, manulti. Yung sa ingon sa Ginoo, I will put my words into your mouth, Jeremiah. Ananias. Ingon ang Ginoo, Ananias, ito si Pablo, Saul, na dito sa sulwiningi to. Sa ingon Ananias, Lord, murderer na, dagan nagipang patay, basin niya kung saon ko. You see, si Ananias, dili siya gusto mo gawas ang comfort zone, ang prodigal son. Sa din nigawas siya, nilaya sa siyang family, ni-decide ang prodigal son, kinahanglan ko balik sa akong pamilya mo, serve ko sa akong father. O sa una niya, ay basin di na ko dawaton. Now, asa nga situation imong life? Sama ba ka ni Moses? Nga barabag, naka-question kasi mong ability, nganong ako man, Lord, nga daghan man ka mao. Diba? Nganong ako, Lord, ordinary laman ko. Sama siguro kang Gideon, Lord, dili man ko bright, dili man mi dato, ordinary lang man mi. Or siguro kang Jeremiah, Lord, bata pa man ko. Or siguro kang Ananias, gisugo ka pag soul winning, pag-share, pag-invite sa imong friends, and then yung ka, Lord, mahadlo ko Ginoo, basin niya katawaan ko nila. Or ang prodigal son, nga gusto na ka mo balik og serve sa Ginoo, din na kay fear. Basin, Lord, dili ko dawaton, basin i-judge lang ko, basin katawaan ang ako ang failures before. Now, tarawa ang reason. So, why the Lord wants us to leave our comfort zone? Number 1, to build your faith in God and to show His blessing. Once ma-build up ang imong faith, mo follow gyud ang blessing. Kinumdum ko sa Israel, pila ka years sila na slave sa Egypt. And then ingon din si Moses, oh, naay God, Israelites, adto ta sa Canaan, sa promised land, kay na dito ang flowing with milk and honey, i-bless ta sa Ginoo. And then nagbiyahe sila, 40 years sila, nagtutuyok sa Mount Sinai before sila nakaabot sa promised land. And according sa, kung tanaw ni mong story gid nila, ang nakasulod lang sa promised land, kato namang mga apo sa mga apo. Dili gid tong karaan gyud nga naka-witness gid sa Egypt. Kay ang gilid ni Moses from Egypt, pag-abot sa wilderness, nangamatay actually to tanan. Og ang nakasulod nga gilid ni Joshua, kato ng mga young generation, mga bag-o, mga kumbaga millennials. Ngano ka, unsay reason, na to ang Hebrews chapter 3 verse 15. Mo ni siya ang sad nga reality even sa atong life. Hebrews 3:15 ngadto sa verse 19. 15. While it is said, today if you will hear His voice, do not harden your hearts as in the rebellion. So, ang subject or ang point din hini sa writer is, unta, dili ka mo rebelde. Ang pagbalibad sa Ginoo actually is an act of rebellion. 16. For who, having heard, rebelled? Indeed, what is not all come from who came out of Egypt led by Moses? Diba, katuman ng mga tao nga gikuha Moses sa Egypt nga tos promised land, diba sila man tong nirebelde? 17. Now with whom was he angry for 40 years? Diba katuman ng mga tawhana nga 40 years nasuko ang Ginoo sa ilaha? What else? Was it not with those who sinned, whose corpses fell in the wilderness? Diba katunang mga tao nga nangamatay na lang sa wilderness? Tanawa ha, first, gidescribe ang Israelite nga nagrebelde, disobedient. Number 2, gidescribe sila nga nasuko ang Ginoo nila for 40 years. And then ingon ng Bible, nga tungod sa kasuko sa Ginoo nila, didto na sila gilubong sa wilderness. And verse 18, and to whom did He swear? Ni-swear ang Ginoo that they could not enter His rest, but to those who did not obey
Ingon ang Ginoo, di gyud mo makasulod sa promised land tungod silang disobedience. You know, the main problem nasa verse 19. Verse 19. So we see that they could not enter in because of unbelief. Yes. Nga no, tanawa, pag sugod pa lang nila, pag cross talaga sa Red Sea, ingon din sila, Moses, mga matay man ta, Moses. So gitunga sa Ginoong Red Sea. Pag abot dito sa unahan, Moses, uhaw, gutom. Nagsislag reklamo, kung nasa lay faith sa God ni Moses, nag-introduce ni Moses sila, di man sila magsigig reklamo. And ang ilahang mga complaints, ang ilang mga murmurings, pagpakita ni, nga wala gid sila'y salig sa Ginoo, and that is unbelief. You know, tanan ma-acquire by faith good in God. Mo nagdepende gid sa level sa atong faith ug ang atong pagsigig complain actually mo na siya manifestation sa ato ang pagduha-duha, and that is not faith. Mo na ingon si ang Hebrews, without faith it is impossible to please the Lord. Ako paging minuldi, without faith God, it is very impossible for God to bless you. Munang di gyud mabless ang tao nga naa nagsige na lag duha-duha, nagsige na lag kahadlok, nagsige na lag question sa iyang ability. Kana mo ingon ta, di man ako kayo oy, correct. Muna ingon si Paul, but I can do all things through Christ. Kaya kung ingon ta, ako pastor, kaya nako na siya, na pride na po na siya. So the reality, the truth is di ginato kaya mo nang kinahanglan tag Holy Spirit nga mo empower nato. After all, ang atong harvest, di maginatugod nato tungod na sa grace, sa power sa Ginoo. Now, mo ni siya problem, nangandoy tag promised land, nangandoy tag abundance, flowing with milk and honey, good future sa itong mga bata, gusto tag nindot nga life one day. Pero wa ni mo git-check ang imong faith. Gamay kay tag faith usay. And nga nung di mo grow atong faith, kay naata sa atong comfort zone. Kay comfort zone sa Israel ang Egypt. Hinihinay na gud na na-adapt ang gods, nagludlod na sila bato, naghangad na sila sa ragad, nga sun. Comfortable na sila. Muto ito, pag abot sa wilderness, gutom, ingon sila, may paman dito sa Egypt, may paman sa Egypt. Nana sila sa wilderness, pero ilang mindsetting, nagyapon silang comfort zone. Muna digid mo grow imong faith, hangtod nga di ka birahon sa Ginoo outside sa imong comfort zone. So if na-call, murag lisod man kay Pastor John, lisod man kay imposible magid kay ni Lord, gusto lang gid sa Ginoo, mugawas ka sa imong comfort zone. Kay dili ma-establish imong faith hangtod di ka mugawas gikan dinha. Now, kung dili ma-establish mo grow imong faith, wala gyoy provision. Gusto na ko masabtan sa CCBC. Kung gusto tag one day church building nga dako, spacious nga room, numbers, ministries, gusto na to mo spread ang word of God sa entire Cebu province, kinahanglan gitag blessing. Blessing from above. O ang pag-unleash sa blessing sa Ginoo, nag-require siya dako nga sudlanan, faith. Ang atong faith. Now, gusto na ko masabtan na to, muni siya, tanawa. Gusto na ko i-share ang isa ka powerful kang illustration kang Abraham. He was known to be one of the heroes of faith or the father of faith siya sa mga Israelite. Faith dia is ang ilahang pagtulunan, nagagikan ni Abraham. Pero father of faith pud siya kay ang iyang example, dili lang tong gi-offer niya si Isaac. Pero one time gitawag biya sa Ginoo, muadto sa usa ka lugar nga wa gid siya idea asa, and then ni go lang siya according sa instruction sa Ginoo by faith. Now gusto na kong tan-awon nato ni Genesis chapter 12. Sa Genesis chapter 12, verse 1 to verse 4 ni siya, J.An. Mag-start sa ako sa verse 1. Genesis 12:1. Now, the Lord has said to Abraham, na New King James akong gigamit. Ingon ang Ginoo, get out of your, now take note, get out of your country, from your family, and from your father's house. So, ingon ang Ginoo, Abraham, gusto ko muhawa ka sa imong kagulingong nation. Muhawa ka sa imong kagulingong family. Muhawa ka sa imong father's house. Kabalo mo sa ni,
nag-picture out ni sa comfort zone ni Abraham. Of course, nindali kay serve, kanang comfortable ka sa mga tao, kana bitang church, bitaw nga balaan kita ng members, ay nindot kay i-praise the Lord. Kanang walay problema, nagmata bitaw nimo, kita kag iring, di mo patiran, nindot kay nga life. Pinangga ay, pero patiran mong iring, bati na kayo nga life, gud imong mood, murag guba na kastanan. So, nindot kay ang life kanang way problem, nakas imong comfort zone, nindot kay na siya. Pero ingon ang Ginoo, to a land that I will show you. To a land. Pasabot na, pagawson siya sa iyang country, meaning, dako, layo kastanan, outside good siyang country. So, di, makikuyog si Abraham sa dili niya kaliwat ng mga tao, outside na siyang family, outside siyang comfort zone. Gusto sa Ginoo sa Abraham, mugawa siya siyang comfortable na situation. Kabalo mo unsay result? Kabalo mo unsay result? Unsay purpose? Verse 2. Unsay purpose? I will make you a great nation. I will bless you and make your name great, and you shall be a blessing. I will bless those who bless you, and I will curse him who curses you. And in you all the families of the earth shall be blessed. Tanawa ha, ang offer sa Ginoo, you will become a great nation. Abraham, ang imong mga anak, managhan kaliwat, sama sa usa ka, balas sa baybayon, mahimo mong isa ka nation. Ingon siya, I will bless you. I-bless ti ka Abraham, pero ang condition, hawa sa mong comfort zone. Hawa sa mong comfort zone, Abraham. Naagi particular. I'm not saying, basig next Sunday, mamalhin na mo ta nagpuyo. Ingon mga pastor, hawa sa mong family. Hawa sa mong father's house. I know, di sad mo yung anak ka, no? Mga bright man ta diritanan. Amen? Bisig mga wala lang mo kalit ba? Imo pong tinudon. Ang point din nga naagi gusto ang Ginoo mo step out ka sa imong comfort zone. And tanawa din ni ang Ginoo. I-bless ti ka and tungod nimo tanang pamilya sa kalibutan ma-bless pod. Kung si Abraham hawa siya sa comfort zone. Kung ang Ginoo mangita siya equip nga mga tao, perfect nga mga servants, wala gi qualified. Wala qualified. Pag start na ko sa Davao, actually strange gid nga lan ang Davao. Comfortable jud ko sa Cebu that time, na may gamay nga organization, nag-lead ko gamay nga mga youth, naga-medical mission feeding mission sa mga bukid-bukid sa Cebu. Ingon si Pastor Joe, Pastor John, Dong John, kinahanglan ka matug Davao. Sa Davao, wala ako'y kaliwat. Nako'y kaliwat, pero di na ko close. Wako'y di wak balo asa, di mitig chat-chat. And wako'y friend, way kailat, tanan strange gid kay siya ngalan. Murag nakarelate ko, murag ko parihang Abraham. And gitawag sa Ginoo sa usa ka lan nga wala pa siya kabalo. Ingon biyang Ginoo nga ni sunod sa Abraham unsay direction sa Ginoo. So wala pa kabalo si Abraham asa. Man to ako kabalo ko Davao City. Pero pag abot na ko Davao City, outside dito sa akong comfort zone. Pero hinihinay nasabtan ako ang calling sa Ginoo. Later on dito ko na equip by God's grace, dito ko na minyo. Dito na tao si 30, si Sophie, and then balik mig Cebu nga nanay ginagmay pud nga mga nakatunan, nanay na build sa akong character. And hangtod nga di ka mo go out sa imong comfort zone, wala gyud mahitabo sa imong life. Well, mo grow imong assets, managhan imong business. Pero dili man na mao ang calling sa Ginoo nimo. That cannot give you a sense of meaning and significance. Bisan pagtabunan gyud kag kwarta. Bisan pa, sige, imong naong nas billboards. Pero dili gid na makahatag og meaning sa imong life. So tiyanti ka. Muna nga si Christ, come and I will give you rest. Rest unto your souls. And tanawa sa verse 4. Verse 4. So Abraham departed as the Lord has spoken to him. So si Abraham, mi-obey siya, naminaw siya. Pag abot sa Hebrews 11:8. Hebrews 11 verse 8. Tanawa.
Nahimo siyang one of the heroes of faith. By faith, Abraham obeyed when he was called to go out to the place which he would receive as an inheritance, and he went out not knowing where he was going. Yan abang, mura kang nisakay jeep ba? Asa man kadong? Asa ni kuya mo naog? Ay mo driver. Sakay lang dadong, sag-asa ra ni. Musakay ka mo. Muna si Abraham. Asa man ta Lord? Ingon ang Ginoo, basta ako'y bahala nimo. So muna si Abraham, by faith, ni obey siya sa Ginoo. And kung gusto ta one day og blessing sa CCBC, pakita mo, step out in faith kita. Impossible, maglison na kina Pastor John. That is faith, opportunity na nga mapakita na to sa Ginoo nga willing ta mo grow ang ato ang faith. And I don't know unsay call karon sa Ginoo sa imong life. Na please pangita gyud. Dili ni pang selfish nga advice para simbahan na Pastor John para lang no, as long as ang ato ang ministry atong funds nagamit na gina for sure sa ministry. Pangita gyud way ngang imong life nagid kay function, nagid kay call diha sa body ni Jesus Christ. Kay di gyud pwede ang life nga walay call ang Ginoo nimo. Di gyud ay sugot bulak-bulak lang ka sa church eh. Nibalik ni Christ may siya unsay gibuhat nimo lito sa kung gibilin nimo. Sa Lord, daghang naluwas gahapon Lord. Gikan sa Badjan madong Cebu namog naay naluwas tug usab Lord. So, yes, ayog sugot nga bulak-bulak imong life. Nagid kay ma-contribute, one day ma-accomplish para sa Ginoo. So, once mo grow ang faith, mo follow ang blessing. Another concern illustration nga akong ihatag ninyo sa life ni Apostle Peter. Sa life ni Apostle Peter na isa ka powerful kaayo dinhi nga nahitabo. Sa Matthew chapter 14, 25 to 29. Matthew 14, start ko sa 25. Moni ang time si Peter o ang mga disciples, the 12 apostles, nagsakay sila sa isa ka bangka. Unya si Jesus Christ wala kuyog nila, si Jesus Christ tuwa sa Picas Island. Now, verse 25, Matthew 14:25. Now in the fourth watch of the night muni siya ang 3 a.m. to 6 a.m. Naa dinhi tunga ni siya nga oras. So ingnon na lang nato alas 4 kadlawon kay ngit-ngit pa man, gi-describe dinhi ngit-ngit pa man. Wa pa man nila nakilhan gid ang naong ni Christ. So mga around 4 a.m. ni ngit-ngit pa na sila sa bangka. Imagine wa sila tulog. Tibok gabi, tibok kadlawon na sila sa bangka. Nagbugsay sila. And then Jesus went to them walking on the sea. Tanawan sa kadagang makikita kag tao mulakaw sa dagat unsa may imong hunahuna bi. Ha? Di wa magitaw mulakaw og dagat, tubig, baba sa tubig. So imo gihunahuna abat, ungo, white lady, unsa ni tawag di mo da. And verse 26 ingon sila. When the disciples saw him walking on the sea, they were troubled, saying, "It is a ghost." Ungo brad. No, Juan. And they cried out for fear. Pero tiging hadlukan nila yun. May imagine mo sa ilang feeling. Mura bag na ni ambak siguro, nagginagsanay siguro si James o si Juan. Pero tinghadlukan nila, no? Kung atana po, naglakaw po si Kristo sa tubig, no? Ganun, siyempre mo. Kung naglupad po siya, samot po. Lupad kat lang to. Lain na siya. Samot na, sabi ni, manananggal. Magbinta lang gamay maglakaw kay marag. Kasi maglangoy po. Luya po ni mo Ginoo, hindi na, katuuhan samot. Nalunod. So, maglupad po ko samot na. So, lakaw na lang, no? Lakaw. And tanawa sa verse 27. But immediately Jesus spoke to them saying, "Be of good cheer, it is I. Do not be afraid." So kani nga line actually ni Christ. Pag ingon ni Christ, ay mo kahadlok, ako ni inyong master. Kana nga line sa butabol na siya nga makadungog sila ana ay si Jesus Christ. Ni kay ngit-ngit biya. Nya ngit-ngit unya may imagine mo ngit-ngit, takdol siguro to gamay nya ang t-shirt sa mga old disciples biya kay mura biya to kanang malo nga taas ba. Nya siguro puti-puti gamay ang malong ni Christ na naganang hangin-hangin gamay. Nya,
Nya, kita ni mang bulan sa likod. Mura gyud danahon, mura gyud, no? And ingon, ako ni. Now, sa ilang kahadlok ha, verse 28, sa tanang 12 apostles, si Peter lang ang na-unique kayo nga quality sa faith. Peter answered and said, Lord, hinumdumi si Peter, di pa siya convinced. Ingon siya, kung ikaw, di pa ni confirm. Pero si Peter, ang point din si Peter, willing siya mo explore. Lord, kung ikaw na, if it is you, command me to come to you on the water. Nganong nanangid pa siya, Lord, sugo ako. Lord, paana ako nimo. Nganong si Peter nangayog permission. Pwede man siya mudagan din dito. Pag pangayog permission ni Peter, that means nga, Lord, palakwa sad kubi. Kuyog nimo. Ang sa respond ni Christ, verse 28, 29. So he said, come. Okay, Peter, come. And you know, something interesting kayo kay gusto lang i-prove ni Christ nga siya gyud. Pwede mo moingon si Christ, diha lang mo, ako lang mo lakaw, ako na lang mo anak ninyo, ay nalang mugnaog-naog. Okay, ako lagi ni. Pero nihatag sa distance, gusto ginya si Peter mulakaw sa water. You know, dili lang ni siya pag-prove unsa ka powerful ang faith. Isa po ni siya ka demonstration gipakita sa Ginoo unsa mo provide ang Ginoo miracle. Great thing if willing ka nga ma-develop, willing ka ba ma-expose ang imong faith, willing ka mo take og risk, mo hawa sa imong comfort zone. And this is Peter, mo ni gihimo din ni Pedro, Lord, paanha ako nimo. Pasabot ani Lord, muhawa ko sa kong comfort zone. Come Peter, hawa sa imong comfort zone. Ipakita na ko nimo unsa ko mo provide, unsa ko mohimog milagro, unsa ti ka palakwon sa water. Munang hangtod karon naagya punta sa atong boat kung inana mano. Ngita kag wa may lami akong Christian life tas tudyan. Wa may interesting sa akong life. Naara kasi yung bangka. Tanawag ingon, wa ginaningog din pag yung Pedro, Lord mo anak ko, Lord. Siguro uban, Pedro, abat pa lang na. Pedro, hulong na di apel. Wala gid ingon ng Bible, and they cried out for fear. Grabe gid nila nga kahadlok. So ingon si Christ, come. So when Peter had come down out of the boat, he walked on the water to go to Jesus. Although nalunod si Peter, pero he was the only apostle nga nakalakaw sa water. Amen. Milagro man na. Kaya ang nature, by nature, mulunod yun ka sa tubig. Di yun ka kalakaw. Pero gisuspend ni Christ ang nature. Gisuspend. Ni-provide si Christ og pathway ni Peter nga malakalakaw siya. Ang part ni Peter, ang paggawas tagid niya sa iyang comfort zone. Mora gini part ni Peter. Ang Ginoo mo inihatag niya tikanganan nga dili siya malunod sa tubig. Now, muna akong point. Hangtod nga dili ka mo gawas sa imong comfort zone. Kana bang gusto tag life nga, Lord, kanang ay lang ko suguaha, kontento na ko Lord, tig lingkod, tig kuan, tig on off sa aircon, tig on off sa switch, tig ables voltahan, ay lang ko suguagdag ko Lord. Kontento nako sa kong life. Pero, Lord, gusto ko one day, Lord, na ako'y manson, na akong mga anak, Lord, mag-abroad, dudato ko, Lord, excited na ko, Lord. Hindi ka gusto mo grow, hindi ka gusto mo gawas sa imong comfort zone. And muna irony sa atong life, dagko kitag pangandoy, dagko kitag dreams, pero what I desire mo gawas sa atong comfort zone. Himo goal, pangandoy, pag himo another dream, Lord, one day, mo win kog souls. One day, Lord, ma-invite ako si tita. One day, Lord, mo preach ko sa pulpit. One day, Lord, mo kanta kong special number. One day, Lord, ingon na kong baton, pangitag something new, improvements sa mohang Christian life. Kaya kung magsige tag-ingon, di na ko kaya, then ayog expect o mga dagko sa mohang life. Naa gihapon ta, maybe sa atong comfort zone. So, ang purpose nga nung ang Ginoo pag-auson tayo sa atong comfort zone para ma-develop atong faith o ma-unleash sa Ginoo ang blessing. The second one, lastly, so why the Lord want us to leave our comfort zone? To shape our character.
to shape our character. Dinhi i-shape, purmahon sa Ginoo ang atong character. You know, character is very important. Lisod kaayo gyud dawaton ang blessing sa Ginoo kung una atong character wala na established. Bisan pagtagaan ka sa Ginoo, daghan kaayong blessing. Unya wala kay contentment sa imong heart. Do you think happy ka? Dili. Di nimo ma-enjoy ang blessing hantod wala tay karakter sa pagkakontento. Munang unag yung established sa Ginoo ang atong karakter, and then blessing will just follow. Kaya bisan pagdaghan kay panghatag nimo unya ang atong heart, gamay kitag love, gamay kitag patience, gamay kitag character sa uban, di gyapon na nato ma-enjoy. And tuguti ko paghatag ani nga life o example sa life ni Apostle Paul in Philippians chapter 4, 10 to 13. 10 to 13. Now, ang call sa Ginoo kang Apostle Paul nga mahimo siyang ika-13th disciple or apostle ni Jesus Christ. So, gitawag sa Ginoo si Apostle Paul nga mo reach out sa mga lost, mo share sa gospel. Pero abi nimo lisod kay sa part ni Paul, gawas nga known siya nga murderer before. Grabe ang turning point ni Paul. Kay iyag yung gibiyaan ng iyahang wealth. Dato bias Paul. And may sa manulti, so daghan siya influence. Pag-follow niya ni Christ, iyang gi-give up iyang wealth as a scribe. Ang iyang influence dito sa Jerusalem, iyang gibiyaan. And himo siyang outcast, mo na siyang pinangita, mo na siyang para sa mga Judaism. Si Pablo, mo na siyang wanted. Pero tanawa ha, verse 10. Nagsulat si Paul sa church sa Philippi, o yun siya, I rejoice in the Lord greatly that now at last your care for me has flourished again. Yun siya, salamat kayo Philippi. Now, ang Philippian church, isa ni sila sa nag-support ni Paul financially sa pag-start ni Paul sa mission work. Hinomdo mo atong Philippian jail guard nga na-save. Yes, he became one of the first member pioneering sa church sa Philippi. Di ba pagka-save at na niya anang gabi una, gida niya si Paul o si Barnabas Silas dito sa balay niya, iyang family na save anang gabi una, and they become one of the faithful members sa Philippian church. Dahil mo pa silang pioneering dito. And sa rin establish ang Philippian church, walay hunong ang Philippian sig support ni Paul, pero nahunong lang kadali. Natanawa ingon si Paul, salamat ko ninyo kay nibalik ang atong connection. Nibalik mong support nako. Now, though you surely did care, but you lack opportunity. Ingon din si Paul, I know na amoy heart, pero nalagi time nga wala lang gi opportunity mo nang wala mo nakatabang nako. Okay? Verse 11. Ingon din si Paul, not that I speak in regard to need. Wala na ko ni gisulti kay nagkinahanglan ko. Oh, si Paul, iyang giklaro nga wa tamo kanang kuani ha kay abi nagkinahanglan jud ko inani wa na ko gisulti ni ninyo kay nagkinahanglan ko sa inyong support. Ingon si Paul, for I have learned in whatever state I am to be content. Ingon si Paul, sukad gitawag ko ani nga ministry, na pobre na ko. Naluoy na ko, kay mura na ko nang limos sa mga churches. You know, before si Paul na himong disciple ni Christ, tanan, mangsweldo ko na si Paul o mga tao para mo persecute sa mga Christians. Pero nahimo siyang follower ni Christ, siya na ang ginahatagan sa mga churches. Mura na siyang makililimos para lang naa siya mapliti, mapakaon sa ministry. Pero ingon si Paul, sa time nga nahunong mong support na ko Philippian church, didto ko nagkat-on sa pagkakontento. So ang call sa Ginoo kang Paul nga nahimo siyang ordinaryo wa na provide iyang need, gitudluan di siya sa Ginoo mahimong kontento. Kay kabalo gyud ang Ginoo nga sa call nako nimo Paul, di gid abundant imong ma-receive. Di ti ka tagagdag kwarta, di ti ka tagagdag pagkaon, ginagmay lang gid ni Paul. So gusto gid nako una sa tanan, ma-establish imong contentment. Kaya hangtod di ka kontento sa simpleng mga butang, di gid ka ka-appreciate sa kung ihatag nimo. Muna ingon si Paul, ingon si Christ, my grace is sufficient for thee, Pablo.
please, dawata ako ang provision nga naipagpasalamat. So yung si Paul, sa time nga walang-wala ko, wa ko nagsigreklamo. Didto nung ko na kontento. Look at verse 12. Verse 12, ingon siya, I know how to be abased. I know how to abound. Everywhere and in all things, I have learned both to be full and to be hungry, both to abound and to suffer need. Ingon si Paul, tungod adto, kay balo na ko mo-adjust. Kung gamay lang ako ang kwarta, kay balo ko magdaginot. Kung na ako'y abundan, kabalo po paggamit, di po ko pataka. Si Paul, kay balo na siya sa tanang timpla sa iyahang kinabuhi. And you know, nakatunan tong Paul tungod sa tawag sa Ginoo niya sa ministry. Muna, please, ayaw gyud. One day, kung na-call ang Ginoo, one day may mukang pastor, dili gyud ta pwede mag-leader, mag-pastor, para tungod sa kwarta. Dili gyud. Muna ang Bible gidiscourage gud ang apostle, gibiyaan gid nila ilang net. Biyaan nila ilang net ingon si Christ, biyain na, follow me and I will make you fishers of men. Si Pablo gibiyaan niya yung pagkaabogado, yung pagka-scribe, and then nag-suffer dito sa mga simpleng nga mga things. So ang pag-go sa call sa Ginoo di gyud para sa kwarta. Para gyud sa buluhaton sa Ginoo. Now, depende nila na sa Ginoo sa niya pag-provide ang needs sa iyang mga servants. Di gyud para sa money. Now, muna ingon din si Paul, nagkat-on ko atong tanan, and one thing pa gyud nga nakadevelop sa karakter ni Paul, verse 13. Aside nga si Paul, nagkat-on siya pagpaubos o pag-adjust, ingon din si Paul, I can do all things through Christ who gives me strength. Ingon siya, tungod sa ako kawadon, na time ni kaon na lang kog siguro bahaw, nalunod pa sila sa dagat, di ba? Na stranded pa sila sa island, and hapit pa siya namatay, katong giguroy lang siya, kay nagpapatay-patay na lang siya para di siya tiwasan sa mga tao. Nagkatunan ako tanan. I have learned. So tanang mga hardships sa imong life, tanang call sa Ginoo sa imong life, dili para datuon ka, iagi sa gigag process, aron one day maka-learn ka, ma-develop imong character, and one day moingon ka, Lord, ikaw ra gyud ay ang akong strength. Ikaw ra gyud, Lord, ang akong strength. Muna nga, one day kung i-bless ka sa Ginoo, please, ayaw gyud dawata ang credit. Di gid na tungod nimo. Tungod gid na kay ang Ginoo nag-extend sa iyang grace sa imong life. Na yung song nag-ingon, I don't know kung kadungog naman ni, pero maybe, daan-daan naman siya nga song. Through it all, I've learned to trust in Jesus. I've learned to trust in God. Naman na. Through it all, I've learned to depend upon His words. One day, mubarog ka din ni, muingon ka. Sa tanang giagian ako sa kong life, hapit pa siguro na guba imong family, hapit siguro na risk imong life, hapit siguro na wa ang imong family member, and then ingon ka, Lord, thank you, kay tungod atong tanan, Lord, na change ang akong life, na transform ang akong life. And one day sa heaven, di man mga tanang Ginoo, pila mo na save. Pila man ka bang accounts imong na-open. Pila ka credentials. Pakita ko sa mga credentials, uy, bright man di. Dili ginay question sa Ginoo nimo. Mga na siya. Pila ka buk na bless sa imong life. Pila ka buk na dala nimo sa akong kinabuhi, sa akong tiilan, pinaagi sa imuhang pagka-example. Kaya ang purpose sa Ginoo nganong i-transform kanya para imong life, mahimong light ngadto sa uban. Now, let me close this ani nga song. Pwede niyo ma-flash, Jayan, ang first stanza sa song. Okay? Now, familiar siguro mo sa kanta nga Grace. Pero, ganan ako ani nga message sa song. Isa ni ka-reflection sa writer. Nag-reflect siya ba? Lord, sa kadaghan akong rebellion, disobedience, kadaghag time, Lord, nga di ko faithful nimo, Lord. Nganong imo gyapon kong gitagag forgiveness? Nganong imo gyapon kong gilig-on? Ingon siya, hangtod kanus ka, Lord, sig extend sa imong patience.
Ingon siya, my heart is so proud. My eyes are so focused. Sakto ba? My eyes. I see the things you do through me as great things I have done. Gisugdan niya sa isa ka line, my heart is so proud. And then sa refrain, please, ang refrain na, and now you gently, tanawon sa gingon din eh. And now you gently break me. Next daw, Jayan. Okay? And now you gently break me. Now take note of this. Gently break me. Then lovingly you take me and hold me as my father and mold me as my maker. Tungod sa pride nato, dinhi ta gina-break sa Ginoo. Gently yun. Hinihinay. Munang night time sa tong life, nga Lord, nuwa mong ko'y sala nga nabuhat. Dili tanang pag-break sa Ginoo tungod kay makasasala ka. Night time, gi-break ka sa Ginoo kay for long years, naagyapon ka sa imong comfort zone. Wala gi-growth, wala improvement, wala excitement, wala something new, wala nakita sa imong silingan nga bag-o sa imong life, mura bag wala na'y unod ang atong words. Tungod kay nata sa atong comfort zone, sa Ginoo, di ni pwede. Anak na ko na, nag-bear na sa akong name. And mailhan unsa ko ka-powerful, pinaagi sa transformation sa ilang life, kinahanglan, hinahinayon nako silag break. Munang matingala ta, Lord, nga nung nag-suffer mi, Lord. Nga di man mi na nagkadautan nga tao, gusto lang sa Ginoo gid ma-break ka, beloved. Pero tanawa, mailhan nimo unsa mo hold ang Father. Maulhan nimo unsa ka maker, good nga maker ang Father. One day buakon ka para i-reform kag usab. Gusto sa Ginoo may mo kang flexible. Kay before, di na ko kaya. Before, murag dili pa pwede. Puro ka no. Pero once ma-break ka sa grace, sa Ginoo, i-reform ka niyag balik, may mo kang flexible sa iyong call. Look at the chorus, awang chorus. Ingin siya, I ask you how many times will you pick me up? Once i-break ka sa Ginoo, nagi ka sa lowest part sa imong life. When I keep on letting you down. Many times nagsikag balibad sa Ginoo. Imong gipahilak ang atong Ginoo. Si Judas Iscariot gibaligyan si Christ for 30 pieces of silver. Iyang gibaligya si Christ. Many times Sunday giuna nato ang sidelines. And do you think nalipay ang Ginoo? Atong gina-down ang Ginoo. Di ta proud nga Christian ta. Ayun ni apot siguro sa point sa atong life nga mura na may lami ang Christian life. Pero sa time na kay problem, Lord, please tabangi mi Lord. Please tabangi mi Lord. Pero ingon ang Ginoo, ingon ang song, how many times you will pick me up? Gibangon gyapon kas Ginoo, gipalitan gyapon kag bagong sinina. Nindot nga balay, giprotektahan sa bagyo, mga bata nakaskwela, despite sa atong disobedience. And each time, I will fall short of your glory. Ingon ang song, how far will forgiveness abound? Lord, unsa man di kalapad imong forgiveness, Lord, nga para nako, Lord, di nako deserving pa imong dawaton. Pero karon gipalingkod gyapon ka sa church. Gitagaan kag chance mo renew sa imong commitment. Ingon siya, and you answer, my child, I love you. And as long as you're seeking my face, you'll walk in the power of my daily sufficient grace. Tanawa unsa ka loving ang Father. You know, name mo kong son. Nako'y Father. Many times nagpabadlong ko before. Si 30, na time gyud nga badlungon kiat kayo, pero one time kiat kistanan nagtrabaho ko sa usa to symbol nako, nagka-city akong kamot. Anak bitaw na sa daddy, tabang sa mayo didto di ay napunog hulmigas ang batiis. Nya bata mga 30, mga 5 years old o 6 ato nga time. Unsay mahimo gud sa bata mo kisi-kisi ra man na.
You know, bisag unsa kasuko nakuha nga time as father instinct. Dagan gidin ko, wa na ko nagunaw-naon sa makasala unsa naguba niya before as a father, kuha na ko kung bata, gi-rescue na ko sa ako sang gihag. Pagtawag lang niya daddy. Muningon ng song, my child, I love you as long as you're seeking my face. Pila ka time ni rebelde sa Ginoo. Kapila ka time ni mo gideny ang Ginoo. And sa time na kay problem, ingon ka, Lord, please, then gi-rescue din ka sa Ginoo. Di ba, usa naka-picture sa grace? Ingon ang Ginoo, sukad, dili ka mawala sa daily sufficient nga grace. Tanawa ang last part, last stanza ragod, Jayan. As I walk with you, ingon ang song, as I walk with you, I'm learning what your grace really means. The price that I could never pay was paid at Calvary. Ingon ang song, instead of trying to repay you, I'm simply learning to obey you. Now, muni ang message, reflection sa writer. Na-realize niya, Lord, unsa ko ka-bless sa gihimo nimo sa cross. Gi-forgive nimo akong sin, gitagaan kin mo eternal life. And Lord, lisod kinabayaran Ginoo. Usa ni ka heart sa usa ka prodigal daughter, kay babae ang singer, prodigal nga son, nga sa iyang kahugaw, Lord, di nagyud ko deserving pa. Ani nibalik sa father, miluhod siya. Lord, please, akong makasala. Gusto ko, Lord, mubawi, Ginoo. Muna yung point. Pero Lord, di na ko kay mabayaran, imugimo sa cross. So Lord, akong buhaton, I'm simply learning to obey you by giving up my life to you for all that you've given to me. So the best thing you can give to the Lord today is not actually your money. Wa siya nalipay lang sa imong dress code, sa ka-formal imong attire. Ang pinakamutandog sa heart sa Ginoo ang pag-offer sa imong life. Life! Ang pag-offer sa imong life. Guba na, Pastor John, akong life. Broken na akong life. As long as nakay repentant nga heart, nakay sincere nga heart, kana nga broken life, isa na ka-priceless nga gift sa altar sa Ginoo. Amen. Pwede na to